panahon po ni dating Pangulong Duterte, marami kaming pinapasalamatan sa mga programa, sa mga build projects, build programs, malasakit, mga free education. Sa totoo lang po, huwag po kayong magpasalamat sa amin. Kami po ay mga probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapag-servisyo po sa inyo. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataon binigay niyo po sa akin. Ako naman, ang pwede ko ialay sa Pilipino, ang aking kasipagan sa pagsaservisyo. Wala po akong piling trabaho. Mula umaga, tanghali, hapunan, kahit sa panaginip, nagtatrabaho ako, kahit sa kubeta. Yan na kasi nakasanayan ko noon. Lunes hanggang Linggo, magtatrabaho po ako. At saka paborito kong araw sa trabaho, pati Linggo. Kasi ang pangalan ko, Bongo, Linggo, pareho lang. Marami rin ako kamag-anak dito sa Iloilo. Ako po ay isang Batanggenyo na Bisaya, na taga Mindanao. Pero marami po ako kamag-anak na tesoro. Marami rin po tesoro sa Batangas. Marami rin po tesoro dito sa Iloilo. Kaya marami akong kamag-anak dito sa Iloilo. Kanina na galing po ako ng Lambunaw. Mga Ilonggo, kamag-anak ko yan. Sino Ilonggo rito? May Ilonggo? Arintina, pinsan tayo lahat. Maricar season. Ito. Dito ba si Vice DP for Visayas? Pinsan ko yan. Kasi ang apelido niya, Vice Governor Maricar season, Go, Insan, Go rin. Pinsan. Hindi pwede auntie, baka magalit ka sa akin. Pinsan lang. And of course, Board Member Carla Adahar, DP for Luzon, palakpakan po natin. Board Member Charina Isaha, DP for Mindanao. Board Member Mila Katabay Lawitan, Secretary po. Ma'am, kumusta? Kaibigan mo to. At Vice Governor Mailing Quezon, National Treasurer natin. Hello ma'am. Board Member Patrick Chan, National Auditor. Ang inyong PRO, kamag-anak ko rin. Sana yung PRO nyo? Wala? Si Vice Governor Glenda? Maris na. Kamag-anak ko siya, apelido niya, Bongaw. Bongren. Ang ating mga Vice Governors, no? Ma'am, si Vice Governor Cecilia Aloneta Marcos, magandang gabi po, ma'am. From Region 1, President natin. NCR President Angelo De Leon. Region 2 President, Board Member Mila Katabay Lawigan. Board Member Victoria Corominas, Region 7 President. Vice Governor, of course, Region 7 President Rutisan. Board Member Pat C. Chan, Region 9 President. Board Member Charina Ituerdo, Isaha, Barn President. Assalamualaikum po. Sa lahat po, hindi ko na po mapanggit lahat. Dito rin po ang ating mga board members, Ramon Suliano, Board Member Marcelo Valentin Serra, Board Member Matt Palapita, Board Member Roland Mistura, Board Member Joan Hermin Nanda. Dito pala si aking kaibigan, si Mayor Natalie Andibuque, anak po ng ating Vice Mayor Teresa Dibuque. Nandito si Vice Mayor Teresa Dibuque. Ma'am, evening ma'am. Tapos na yung health center nyo? Dapat. Mayor, hindi ka tapos? Vice Mayor Joyce Mariscal Santa Maria, salamat po sa introduction po sa akin. Unang-una, salamat po sa pag-imbita. Wala na pa ako nakalimutan pang-ibit. Dito rin pala si Congressman Garil, sir. Ngayong gabi, sir. Nakpakarin po natin. Regards kay Ma'am Janet. Gusto po. Dito rin po ang aking kaibigan. Sabi niya mamaya, kakantahan niya raw kayo. Si Philip Salvador. Gusto niyo kumanta si Philip? Gusto niyo? Kakanta po siya ng isang kanta mo niya. May tanong ako sa inyo. Mission point ba ito? National Convention. Hindi rin rin pala si Mayor Mahi para naman natin sa Pilipino. PDP Section for Visayas, Attorney J.P.
Nilito rin po ang aming kaibigan, si Philip Salvador. Hindi nga po siya dapat ipakilala sa inyo. Kung ako po ay adopted son ng Sambales, may mga taga-Sambales dito? Isa-isahin ko na lang, sino taga-car sa inyo? Car. Greeting ko. Region 1, greeting ako. Greeting ko sa inyo. Region 2, John, marami ka na dito. Region 3, Pampanga, greeting ko sa Region 9, Zamboanga. Greeting. Region 10, Cagayan, Salis. Region 11, Cagayan. Uy, kinasa mo? Ha? Butuan? Ang taga-Davao, Lakasan. Isuloy na may Boracay. Region 12, Quezon, Estado Tabato, wala. Okay lang. Region 13, Caracas. Mga nakatsira na yan. Wala. Barn. Greeting ko. Balikan ko lang po si Philip Salvador. Ako po ay adopted son ng maraming lugar. Mindoro pa, may pinuro ko rito. Mindoro. Ako po ay adopted son ng Mindoro, Oriental at Occidental. Si Philip Salvador, unofficially, hindi official, unofficially adopted father ng Davao City, si Philip Salvador, kasi po, nag-iwan po siya ng 4 na anak sa Davao. Bayang gabi sa kanan, Sos Ginoo, Partner, magkanta ka na ngayon. Ganda-ganda po sa inyo lahat. Sa lahat po ng nagkagandahan mga babae ngayong gabi ito. Ay, yung palakpakan mo yung sarili. Mga kababayan ko, kaya ko po yung sinasabihan ng totoo. Sa lahat ng magagandang dito, please lang po, layuan niyo po si Philip Salvador. Bakit po naman yung sakit ng mga tao? Bakit ba naman? Ayaw ko na po madagdagan ang 31 na anak niya. Nakawas lang. Yan, kantahan nyo lang sila. Philip Salvador po, idol ko po yan sa pelikula niya. Puro kahoy pa yung mga sinihan ng panahon niya. 50 years ago, pinapanood ko na po yan. Boy Negro, Comandante, Apuang, umabot po kami ng Kalinga. Kung saan po nandoon si Father Malweg. A month ago, we were there. Binisita namin doon. So si Philip Salvador, ano na yan, legend na po yan sa pagiging aktor at idolo ko sa pelikula, pero hindi po sa totoong buhay. Sa akin, Ang dami mong anak. ay baka maniwala sila. Iniwala naman yung mga kababayan. Eh, tawagin niya po siya Kuya Ipe. Babay po yan. Salamat. Tawagin niyo po siya Lolo Ipe. Pwede niyo siya tawagin Mr. Epektibo. Yan po ang bago kong tawag sa kanya. Dahil, ano ba? Bakit? Epektibo. Baka nagulat po kayo kasi siya po nagbansag sa akin ng epektibo. I-P-E-P. Epekti-I. Iyon. Epektibo. Dinasagat na po itong epektibo dahil sa for so many years we've been going around the Philippines. Bigay servisyo sa pinakamahihirap na mahirap. Mula noon po, noong 2018, umiikot na po kami hanggang ngayon. Wala po kami tigil. Whether there's an election or no election, umiikot po kami ng Pilipinas at bibigay servisyo sa mga Pilipino. Alam niyo po ito aking kaibigan, 2003 ho, mag-meet kami. Buwan po noon, hanggang ngayon, magkasama ho kami, best friends po kami. Hindi ko iniwanan ang tao ito kasi
Nakita ko ho yung puso niya. Nakita ko po yung talagang pagmamalasakit niya na mag-servisyo po sa mga Pilipino. Mahirap po makakita ng isang Bongo. Ako po, I'm so blessed na sinasamahan ko siya, nasasamahan ko siya, nakikita ko po kasi yung mga ginagawa niya. Siya po naghahanap sa mga tao sa pinakamahihirap ko na hirap para abutin niya. Kasi po, walang kapasikat na mahihirap na umabot sa gobyerno. Alam naman po natin lahat ito. When he won, pwede po ba yan? Pwede po ba yan? Thank you so much po. Salamat, partner. Always put God first in our needs. Yun po ang kailangan natin sa buhay natin. Salamat po. Magandang gabi sa inyo. Salamat, partner. Mr. Efectivo, Philip Salvador. Salamat, partner. Salamat. Gusto ko rin pong batiin si Mayor Jennifer Karin Mulata. Ma'am, salamat po. Sorry po. And sa lahat po ng mga newly elected national leader, mga barangay president, Maria, Katrina, Jessica, D. Ma'am, hindi po siya. Congratulations po. Saan si ma'am? Unang-una, mga kababayan ko, as your chairman po ng Committee on Health and Sports sa Senado, gusto ko lang po i-report sa inyo na meron ako tayong tatlo po ang aking naging prioridad bilang chairman ng Committee on Health. Malasakit Center, Super Health Center, at Regional Specialty Center. Unahin ko lang po ang Malasakit Center. Republic Act 11463, meron naman tayong 161 na Malasakit Center sa buong Pilipinas na handang tumulong po sa ating mga kababayan. PhilHealth, PCSO, DOH, at PSWD. Meron tayong 90 sa Luzon, 30 sa Visayas, 40 po sa Mindanao. At kung meron mo kayong pasyente na kailangan ng tulong sa Heart Center, sa NKTI, sa Manila, sabihan niyo lang po ang aming opisina, tutulungan ko po kayo kung may pamasahin ng inyong pasyente hanggang makauwi sa inyong probinsya. Tulungan ko kami. Alam mo, masakit po sa aking dibdib makarinig ng mga kababayan natin na ayaw magpa-hospital dahil po sa kahirapan. Tulungan po natin sila. Tayo po nasa gobyerno. Tulungan po tayo. Wala po yung mga helpless and hopeless nating kababayan na wala po ibang matakbuhan kung di tayo po nasa gobyerno. Tulungan po natin sila. Second, naging prioridad ko po nung naging senator ako. Ito po ang Super Health Center. Ngayong araw na ito, nag-groundbreaking po tayo sa Lambunaw, dito sa Iloilo. Galing po ako kanina. At bukas rin po, groundbreaking po yung bukas? Dalawa? Bukas rin po sa Ilog, sa Negros, sa Occidental, at sa Himamaylan. Meron rin pong itatayong mga Super Health Center. At sa Bacolod City, malapit na matapos, pupuntahan ko sa Linggo at sa Victoria City. Ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Pwede na po dyan yung konsulta, pwede na po dyan yung ultrasound, pwede na po dyan yung, dyan na po yung primary care ng universal health care. Dahil, di ba, kasalukuyan tayo nag-implement ng QHC. Dyan na po yung konsulta. Yung mga buntis, sa sobrang layo ng hospital, nanganganak sa tricycle at clinic. Ngayon po, magkakaroon tayo ng mahigit 6 na ramos Super Health Center. It's a medium type of a polyclinic. Pwede din yung mga anak, dental, laboratory, x-ray. Magkakaroon po ng 600. Dito po sa Iloilo Province alone, binilang ko kanina, magkakaroon ng 26 na Super Health Center dito po sa probinsya ng Iloilo. Mahigit 6 na raan po sa buong Pilipinas ang itatayong Super Health Center. Isang paraan po yan na ilapit natin yung servisyo medikal sa ating mga kababayan. Sa tulong po naman kasamahan ko sa Kongreso, of course, no, priority po yan ni Secretary Ted Harbosa. Samahan natin sila Congressman Magarin, Congressman Defensor, dito sa Iloilo. Ngayon, pangatlo po naging prioridad. Ito po ang specialty center. Di ba, ang heart center nasa Quezon City? Alam ni Ma'am yan, ito siya po sa
Di ba ang NTTI nasa Quezon City? Paano tayo mga nasa probinsya? Kailangan pa natin magbiyahe, di ba? Walang pamasahe. Ang hirap ng tirahan doon. Nagre-renta lang yan ang bahay doon sa gilid ng subdivision dyan sa East Avenue. Nagpo-boarding house yung mga watchers dyan. Kawawa po. Ngayon po, prioridad po ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong specialty center natin Senate President Vic Subiri, kung saan po yung magtatayo na ng mga specialty centers sa mga selected UAH hospitals across the country. Halimbawa, dito sa Iloilo, maglalagay na po ng cardiovascular. Halimbawa, sa Tacloban, sa Davao, Cebu, meron na rin pong cardiovascular. Meron na pong kakayahan mag-angiogram, pwede na pong mag-opera sa puso doon. Pwede na pong mag-bypass sa Davao. Even Cagayan, sa Buanga, maglalagyan rin po ng mga specialty center. Marami po yan, 17 yan. Heart, neonatal, geriatric, ortho, buto, spine, brain, lung, cancer, mental, marami pa iba. 17 po yan na specialty center ang itatayo sa mga selected UAH hospital. Yan po ang aking naging prioridad bilang chairman po ng Committee on Health. Kaya as your chairman po ng Committee on Sports, ayaw ko pong masayang yung inumpisahan ni former President Duterte na labanan po ang kriminalidad at ang illegal na droga. Pag bumalik po ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Kaya, iniinganyo ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs. Kung meron na kayo, ma'am, meron na kayong mga sports program o potential athletes na kailangan ng suporta, paliga sa inyong lugar, willing po akong tumulong dahil isang paraan po yan, nilayo natin ang mga kabataan sa illegal na lugar. At bago ko kalimutan, alam niyo po, pareho po ang ating trabaho. It is an honor to stand before you today at the National Summit in 4L Philippines, counter in accelerating gender equality through economic empowerment. This gathering marks a pivotal moment in your collective journey towards a more inclusive and equitable society, where the contributions of women are not just recognized but celebrated. The importance of women in society cannot be overstated. From the boardroom to the classroom, from the halls of government to the corridors of our home, women play indispensable roles that drive progress and shape the future. They are the pillars of our communities, the nurturers of our children, and the architects of change. Therefore, advancing gender equality is not just a moral imperative, but an economic and social necessity. Mataas po ang aking respeto sa inyo, mga kababaihan, at kayo po, mga elected legislators, you are superstars in your own rights. Pareho po tayo ng trabaho, mababatas tayo, at isa lang po ang aking pakiusap sa inyo. Ako, hindi ko talaga nililimitahan ang aking sarili bilang isang mababatas. Dahil ang trabaho ko po, legislator, constituency, and representation. Hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang ang mga kababayan natin nangangailangan po ng tulong. Yan naman po ang aking sinumpaang tungkulin sa ating mga kababayan. Kahit sa sulok kayo ng Pilipinas, basta kaya po ng aking katawan ng panahon, pupuntahan ko kayo. Muntik na kami namatay. Alam niyo po, muntik na kami namatay ni Philip. Pumunta kami ng Basilan, nagbukas kami ng Malasakit Center. Lumipat din kami ng Katarman, muntik na rin kami ng crash yung aeroplano. Ngunit ako po'y naniniwala na kung panahon mo na sa mundong ito, panahon mo na. Hindi mo pa panahon, hindi mo pa panahon. Diyos lang po ang nakakaalam. Maraming salamat po sa Panginoon. Buhay kami ngayon. Pero sa totoo lang po, hindi po ako takot mamatay. Sinabi ko sa speech ko doon sa Basilan. Kala namin sasabog yung helicopters, takbuhan yung mga sundalo. Sabi ko sa speech ko doon, kung sakaling namatay kami yung panahon yun, isa pong karangalan, mamatay habang naglilingkod po sa ating mga kababayan. So salamat sa Panginoon, buhay kami ngayon at patuloy po akong magtatrabaho.
Alam niyo, kung mamatay ako, gusto ko yung nagtatrabaho. Hindi yung walang ginagawa. Nakatiwang mo lang sa opisina, ng malamig na opisina. Gusto ko yung nagsiservisyo sa inyo. At alam ko naman, pag magandang lessons learned, pag maganda po ang iyong layunin sa iyong kapwa, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kahit kailan po, may Panginoon po na nakatingin sa akin parati. Pagkatapos nangyari yun, meron po bumulong sa akin. Lasing. Sabi niya, Sir, swerte ka. Kasama mo parati si Philip Salvador. Sabi ko, anong kinalaman ni Philip Salvador sa disgrasya o sa swerte ko sa buhay? Sabi niya, Sir, mahaba ang buhay ni Philip Salvador. Sabi ko, paano mo nalaman na mahaba ang buhay ni Philip? Close kayo? Sabi niya, Sir, alam mo ba, mahaba ang buhay ni Philip kasi, Sir, masamang damo yan. Ikaw talaga maisip mo. Pero hindi mo nagsisip kami sa senador. Ito po, masamang damo ako. Pero ako po rin masamang damo. Nakikicharm niya, kaya buhay kami dalawa hanggang ngayon. Yan po. Ito yan. Kapayat ko yan matulogin yan eh. Alam mo yung artista, bubunod sa pelikula, di ba? Si Philip, sa totoong buhay. Kahapon, galing kami ng sunog sa Muntinlupa. 995 families ang nasunugan. Bumunod si Philip, pitakan na, binunod na. Pati bulsa ko, binunod. Pagtingin ko sa bulsa ko, wala na naman, ang nakuha ko. Napurdoy ako, nakuha ko, supply. Sabi ko, bahala ka na purdoy, gusto buwan ko. Supply na lang na iwan. Anyway, gusto ko rin po ibalita sa inyo, isa rin po ako sa co-author at co-sponsor ng Department of Migrant Workers, kung saan po meron na tayong departamento para sa ating mga OFWs. Remember, we have more than 10 million Filipinos abroad na nagtatrabaho. Wala silang sariling departamento. Isa pa, ito po, National Academy of Sports. Meron na tayong eskwelahan sa hindi po magagamit. National Academy of Sports, ako rin po ang co-author at co-sponsor ng batas na yan. Asahan niyo po, uunahin ko parati yung mga batas na makakatulong sa ating mga kababayan. At gusto kong ilapit yung serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Lalo-lalo na po sa mga mahirap natin kababayan. At bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Tawagin niyo lang po ako, Kuya Bongo. Kanina nga, pupunta kami galing sa Lambunaw. May sumigaw sa akin, sabi niya, nagulat eh, hindi nakalain pupunta ako sa Barangay Ilog. Sabi niya, Sir, Hoy, Bongo! Sabi ko, hoy ka din. Ibig ko sabihin, para kung kapitbahay lang ko. Hindi sila nahiyang tawagin ako ng pangalan ko. At yun naman ang request ko sa inyo. Tawagin niyo lang po akong Bongo, Kuya Bongo. Okay lang din po, Senator Bongo, pag-formal. Pero may pakiusap po ako sa inyo. Kung mas matanda kayo sa akin, sino ba mas matanda dito sa akin? Wala umamin. 50 years old pa ako. Sino mga 60 years old po dito? Eh ma'am, yan sila ma'am. Ma'am, may pakiusap lang po ako sa inyo, mga mas matanda sa akin. Please lang ma'am, huwag niyo naman akong tawagin kuya. Siyempre, pag nasa lubong tayo, Kuya Bong, ano ako, super lolo? Bongo lang. Magaling tandaan ang aking pangalan. Pumunta kayo sa Kanto. Traffic. Sa Metro Manila, traffic sa Rojas Boulevard. Mainit ang ulo ninyo. Ang magpapalagay sa ulo ninyo, ang aking apelido. Pag nakakita kayo ng traffic light, ano yung green? Bongo. Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Kung maalala niyo po, anong pangalan ng dating Pangulo? Rodrigo? Paborito namin prutas, mango. Ang tawag sa mahilig sa alak, laseng. Ma'am, sir, may pakiusap lang po ako sa inyo. Pag lasenggo kayo, umiinom kayo, huwag kayong magmaneho. Please, delikado yan.
pag may nangyari sa inyo, ako na naman ang maalala niyo. Pag kayo ay kita niya, hindi na ako malulutan. Kasi, anong paborito niyong araw? Anong paborito ninyong inumin? Yung palaging sa? Anong tawag sa mga tao rito sa Iloilo? Anong paborito niyong laro? Anong paboritong hotel pipilit? Kung ano talaga maisipan ko sa resenyas ka pa. Wala akong sinabi. Hindi lang po. Pinapatawa lang namin kayo. Pero kakantahan ko kayo ni Philip Salvador na yung kabing ito. Partner! Kung kakanta ako, kakanta ka rin ang sabay ko. Partner! Utusan niyo ako kahit sa mga trabaho. Gagawin ko para sa inyo. Pero pagkanta si Philip Salvador. Yan naman po, si Philip Salvador, hindi siya abogado, hindi siya engineer, artista siya at magaling siya kumanta. Pero sa pagtatapos ko, meron na po sasabihin sa mga kapwa ko, public servant. Please po, sana maalala ninyo ito sa mahabang panahon. Minsan lang po tayo dadaan sa mundo ito. Kung ano pong kabutihan, kung tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon. Dahil hindi na po tayo babalik sa mundo ito. Yan po. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Patuloy na magsaservisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang servisyo po sa tao, servisyo po yan sa Diyos. Sa lahat ng ating mga lady legislators, congratulations po sa inyong pagtitipon. At nakalimutan ko kanina, no? Ako, proud rin po ako dito sa Republic Act number 11861, amending the Solo Parents Welfare Act. Kailangan po, basta ano po yung makakatulong po sa mga kababayan. This amendment marks a significant step forward to providing additional benefits to solo parents. So, yung mga bills na makakatulong po, nag-file din po ako ng Salary Standardization 6. Nung 5, ako rin po co-author, co-sponsor na para po sa